Kawayan Isabela. Yay, master. Nag-iimasan. Pabukal-bukal. Pabukal-bukal. Okay, so kung napapansin nyo to, ang kulay ng mga, or yung brand na gamit namin dito ay more on Boysen tsaka Babies. So yung sinasabi nila na mahal, ano nga ba yung kagandahan niya? Ano nga ba yung bentahe niya? Kung sa paggamit ng pintura na to, bakit nga ba yung iba ayaw nila? Magandang araw. Dito tayo ngayon sa Kawayan Project para mabisita yung tropa. Makita nyo na rin yung proyekto natin dito. Ayan, no? So, yung kulay na lang niya, ayusin natin dito para makapag-proceed na tayo sa ibang gawain. Nakulayan na nga ng buo. Kung mapapansin ninyo, mag-a-adjust lang kami ng kulay dito, lalo na sa dark part. O saan dyan, medyo nakukulangan talaga ako, no? So, dito tayo ngayon para bigyan ko kayo ng update at papakita na rin natin yung project. Kumakain na yung tropa, saktong tanghaling tapat. Ayan, no? Kitang kita talaga pagkatanghali, no? So may mga bukol-bukol pa ako nakikita. So yan yung mga mapapansin mo pagkatanghali talaga, yung liwanag na nanggagaling sa natural light natin. Yay, master. Nag-iimasan. Pabukal-bukal. Pabukal-bukal. Sila kami mo siguro kami, tapos makalo. Kapay, nang tedak-te pang si Dayo di kalma na. Okay. So, dito. Ayan, so bali nilalagyan. Okay na rin dito. Kumbaga kulang na lang yung kulay na lang talaga. Ayusin natin. Ayan, kitang-kita yung mga bukol, no? Pagka tanghaling-tanghali. Okay. So, ayan. Dito tayo para makulayan na rin yung mga lahat. Ito, i-include na rin natin yan. Yung pintura niya. Ayos na. Sabahan nyo na lang ito mga kamasta na. Okay. So, nagtitimpla kami ng kulay. Si Papa, yung ating head pagdating sa painting work. Quality control, supervisor natin. Siyempre, siya na rin ang tatay ng lahat. Kahit mas bata yung mukha niya kaysa kay... Ay, wala tayong pagkumparahan eh. Lumalabas na rin? Ay, lumalabas na rin yung buhok niya. Mahamon. Okay, so... Okay, so kung napapansin nyo to, ang kulay ng mga... Or yung brand na gamit namin dito ay more on Boysen tsaka Babies. So, maraming nagsasabi, maraming... tawag nito yung sasabihin nila na mahal yung ganitong uri ng pintura. So yung sinasabi nila na mahal, ano nga ba yung kagandahan niya? Ano nga ba yung bentahe niya? Kung sa paggamit ng pintura na to, bakit nga ba yung iba ayaw nila? So ang isang reason lang naman yan, talagang presyo lang. Yan lang talaga, presyo lang. Pero yung quality, tibay, yung kumbaga yung ability niya na kumbaga talagang ibibigay niya yung... Sabihin na natin, kung sa percentage sana, ay sabihin na natin nasa 95 or 80, ay hindi, 95 up to 99%. Ayos na ayos. Kasi dito sa Pilipinas, ito yung number 1 na pintura na dalawa. Dalawa kakuha at yung paggamit ng Boysen natin, lalo na sa Boysen, no? So matagal ko nang gamit ang Boysen.
tagal ko nang ginagamit ng Boysen. Hindi pa ako contractor dati. Kumbaga, nakikitrabaho pa ako dati. Boysen na yung gamit ng mga contractor natin. So, may-recommend ko talaga na Boysen ang isa sa mga magandang uri ng pintura. And then, hindi lang sa pintura, lahat ng product nila. Yung masilya, lahat, maganda lahat. So, yun yung mga may-recommend ko sa inyo. At ang isa pa, yung Davis natin. So, bakit nga ba gumagamit din ako ng isa pang brand na Davis? Kasi may mga portion na ng walls natin o kaya pipinturahan na dapat ang gagamitin mo ay ganitong uri din. So, hindi kami nag-stick lang sa isang brand lamang. Kasi depende rin naman sa pangangailangan. Ganun lang naman yun. Kaya kung napapansin ninyo, yung smooth, yung tibay at ganda nung proyekto nandun. Kasi nga, hindi lang naman din yung, ang inahabol lang naman natin dito, yung, kumbaga, dahil Boysen yan, kumbaga, doon ka magkakaroon ng pangalan, hindi po. Dahil Boysen yan, dahil sa tibay na pwede niya ibigay at saka ganda nung kalidad na pwede niyang ibigay na serbisyo. So, yun yung isa sa mga bagay na yan. Kaya kung mapapansin yung mga kulay na to, madali lang timplahin yan gamit ang Boysen. Kasi nga, yun, may bibigay niya talaga yung ganda niya. No? So, pag-uusapan natin, yung sinasabi nga nila, na kapag kamahal daw, sa akin hindi eh. Alam niyo po yun, yung bibili ka ng materials na sakto lang yung presyo na pintura, pero hindi siya tumatagal. Kasi sabihin na natin, bibili ka ng materials na pintura na kung saan nagre-range ng mga 500 sa isang galon o kaya 400 sa isang galon, talagang mura yon. Kung bibili ka kasi ng ganitong uri ng pintura, nagre-range ng mga 700 to 800 pesos ang isang galon. Pero yung tibay niya o kaya yung tagal niya, masusulit mo rin kasi halos tatagal din ng mga 10 years to 15 years. Depende na lang sa sitwasyon. Yung sinasabi ko na depende sa sitwasyon, baka mamaya bumigay naman yung structural, natuklap yung pintura dahil nagkaroon ng crack mula dun sa taas. So, bumigay yung palitada, so nagkaroon ng crack. So, yun yung mga reason na hindi naman natin inaasahan. No? Natural calamity na kung saan binagyo yan. Tapos, lumuob yung tubig. Pinasok niya yung gilid-gilid niya. So, yun yung mga ganong sitwasyon ay normal na lang yun, kahit anong uring pintura po yan, no? So, sa ngayon, kung napapansin nyo to, ayan o. Ayan. So, may mga konting ayusin pa kami dito. Ang isa ba, hindi lang mo po sa pintura, kundi pagdating na rin sa masilya, no? So, sa masilya, yan din ang gamit namin for outdoors. Meron kaming ginagamit Acrytex cast, meron din kami ginagamit na masonry putty. Depende yan kung saan yung lugar na pwede mong gamitin. Pagdating naman sa primer, yung primer na Acrytex primer na may reduce. So, yun yung mga pang-outdoor talaga. Sulit na sulit yan. No? Okay? So, yun yung mga ginagawa natin ngayon. Na kung saan, ayan, pwede nyong gamitin din. No? Okay, so magkukulay muna tayo ngayon para makita. Kasi kailangan nating mag-sample. Ayan, no? Maganda nga sana ito, tile cladding eh, buo. So, pintura yung So, dito sa loob, may inayos pala kami. Nakalak. Yan tayo sa loob. So, inayos na rin namin yung electrical nito. Para bago tayo mag-finish, okay na lahat. So, gaya na tayo. Naka-flap na. So, gira-grind na lang namin yan. So ito inayos na rin namin yung panel box niya, naka-flat na kasi dati nakalubog yan. Isa sa mga disadvantage kasi pag nakalubog, hindi naka-fit dito. Actually, ang cotton naman, okay siya kahit na nakalubog yan, pero ang disadvantage kasi noon, masyado nang malayo to. No? So yun yung pangit kumbaga nakikita mo yung mga wire, kung sakali may wire dyan. So yun ang pangit. Tapos ito naman, inayos na rin. And so kudos sa tropa. Electrician natin. Tawag natin dito MTS. Okay naman yung double pole, double throw. So, mula sa may linya ng kuryente, dito naman generator. No? Ay, mali. Ito yung generator, ito yung kuryente. Yung sa may
Kung sana sa, ewan ko, Iselco ata dito, sa Isabela, Iselco. Dito naman, ito yung generator. Kapag ka nakababa, generator yan. Pag yan, binaba natin, maglalak yan, tataas mo naman to. So, yun yung MTS natin. Meron pa yung MTS na GE brand na nagkakalaga ng halos na sa 20,000, 28, ganun. Pero iba na yung case niya. No? So, dito, magpa-finalize kami dito pagka nakapag-decide na si client natin dito, about dito sa may tiles installation niya. No? So, yun yung mga abangan ninyo kung sakali. Kaya kung mapapansin nyo dito, ayan, pinturan din namin dito, Boysen. Ayan, kita nyo, may mga Boysen tayo dito. Waterproofing, meron din kami. Ang gamit natin, Flexiband. So, halos lahat yan, Boysen lahat yan. Ayan, halos lahat, nung nakikita nyo dito. Ito yung room. Meron din tayo ditong babies, no? Okay. Ayos. So, finalization lang naman na. Kailangan natin dito pag okay na yung tiles kung sakali. So, mini-meeting na lang natin ng tropa at dediretso pa tayo na San Agustin sa mag-open na project natin. Pero hindi pa siya totally mag-open, kundi pag-uusapan namin finalization. Okay? Ayan o. So, ingat na lang yung tropa dito. Okay, so tara. Uwi na tayo. Abangan nyo na lang ito mga kamastan.